Na-stress ako sa tindi ng problema ko. Nilakasan ko na lang ang loob ko dahil wala akong mapagsabihan ng problema ko. Tanging ang Diyos na lang ang kinakausap ko. Dear Madam Native Filipina, sobrang saya ko dahil napansin mo ako. Hihingi lang po sana ako ng payo sa iyo at sa mga followers mo. By the way Madam, 6 years na po ako sa abroad. At hindi na ako nakauwi ng Pilipinas kasi napagsaraduhan ako nung pandemic. May usapan na po kami ng asawa kong Noypi na mag for good na po ako. Nag-usap kami last noong August 12, 2021 na uuwi na ako kasi nga finish contract na ako noong February 28, 2021 pa lang. At nagsabi din siya na magpapaturok siya ng vaccine kasi frontliner siya. Pinaalalahanan ko naman siya na bago siya magpaturok magpa-check up muna pero hindi siya nakinig. So fast forward, nagpaturok pa rin siya and then nilagnat siya. At doon na nag-umpisa ang lahat ng problema. Tumaas ang kanyang blood sugar at lumabas ang maraming komplikasyon. Nag-umpisa nang dumami ang aking problema, Madam, kasi may 3 pa akong mga anak na pumapasok sa college at high school. 2 college po pala at 1 high school, Madam. So to make the story short, ang gastos ko sa ospital ay umabot ng 1,000,000 para ipagamot ang aking asawa. Napakamahal ng hinihingi sa akin ng ospital dahil COVID noong time na yon. So fast forward, August 28, 2021, gumrabi na ang kalagayan niya at kung saan-saan siyang ospital na pupunta kasi po walang tumatanggap sa kanya. Ayun, lahat ng ipon ko nagastos na at nagkautang pa ako pati sa bangko. Lumaban ako sa mga problema ko, Madam. At sinabi ko din sa asawa ko na lumaban din siya dahil gagawin ko ang lahat, mabuhay lang siya. Pero siya na ang nagdesisyon na umuwi na. And then 3 days later lang ang tinagal niya. Hanggang December 17, 2021, hindi na niya kinaya. Sa bahay namin siya nalagutan ng hininga para makasama ang mga anak ko pati na ang nanay niya. Naalagaan naman siya ng maayos sa loob ng 3 araw, Madam. Hindi ko inalala ang pera. Ang sabi ko na lang sa sarili ko ay mag-recontract ulit ako para makabayad sa mga utang ko. By the way, Madam, naikuha ko pa siya ng maayos na burol at libingan. At sa tindi ng problema ko sa utang at sa pinagtatrabahuan ko ay sobrang na-stress ako. Wala akong makausap at mapagsabihan ng lahat ng problema ko kasi po ayaw kong maapektuhan ang mga anak ko dahil nag-aaral sila. Gusto ko lang na sila ay makatapos. At sa pagkakataong iyon, Diyos na lang ang kinakausap ko. Nagkaproblema ako sa mga utang kasi kulang pa ang sinasahod ko pang bayad at pati na rin sa mga responsibilidad ko sa mga anak ko. Lahat sa akin na. Pero tinatagan ko ang loob ko hanggang sa nag-wish ako kay Lord na bigyan ulit ako ng makakasama sa buhay na masasandigan ko sa kalungkutan at problema. Habang nadaan ang mga buwan ay may nag-chat sa akin na Pinoy. Siya ang aking ex-boyfriend at handa niya daw akong tulungan sa kalungkutan ko. Pero mahirap lang din siya at walang trabaho. Ako pa nga ang nagbibigay ng pera sa kanya. In short, na-scam ako. Pero hindi naman siya malayo sa bahay namin. So, fast forward, tumigil na ako kakapadala sa kanya kasi wala naman talaga akong mapapala. Fast forward, Madam, August 16, 2022. Isang gabi ay may nag-message sa akin sa Facebook. Ayon, sinearch ko muna siya at in-stalk. Nakita ko na isa siyang Amerikano. Biyudo rin at may 1 anak. Siya po pala ay isang US military na 50 years old. Ako naman ay 49. Fast forward, Madam, sinagot ko na ang mga chat niya at nag-usap na kami. 2 days pa lang ay tinawagan na niya agad ako sa video call. So siya nga yung nakita ko sa profile picture niya. Naging maayos naman ang pag-uusap namin. At ang sabi niya, namatay ang asawa niya sa panganganak sa bunso nila. Pati ang anak nila ay namatay din. Army din pala ang asawa niya. So fast forward, Madam, 3 buwan na kaming magka-video call at magka-chat. Ang sabi niya, kung mamahalin ko lang daw siya ay handa daw siyang pakasalan at mahalin ako. Kasi matagal na daw siyang walang asawa, kaya naghahanap siya. Gusto na daw niyang malagay sa tahimik ang buhay at ako daw ang nagustuhan niyang mapangasawa. Kaya nagdesisyon siya na ituloy ang retirement at kailangan may babayaran bilang retirement fee. Para daw po yon sa papalit ng posisyon niya. May presyong ibinigay ang lieutenant niya. Dahil nga mahal ko siya ay nagbayad ako. Pati ticket niya ay binilhan ko papunta dito sa lugar ko para magkita kami. Matagal ang naging proseso, Madam, at ngayon ay 1 taon na kami. Hindi pa rin kami nagkikita. Pero lagi pa rin siyang nagme-message sa akin. Ilang beses ko na siyang binablock at inaaway pero lagi niya pa rin akong chinachat. Hindi ko na sinasagot ang mga message niya kasi sa lahat ng ayaw ko ay yung umaasa ako. Pero talagang ayaw akong tantanan. Mahal ko naman po siya at ang perang ibinigay ko sa kanya ay hindi ko naman hinahabol sapagkat kusa ko naman itong ibinigay.
Mahal ko siya kasi nakita ko po sa kanya lahat ng kailangan ko sa isang lalaki. Napaka-understanding at gentleman niya at ni minsan wala siyang hininging malaswang larawan. Puro ang usapan namin ay buhay at trabaho. Kailangan daw i-renew lahat ng papeles niya bago siya makalabas ng bansa. Madam, ano po ba ang gagawin ko? Mahal daw niya ako. Sabi ko kasi sa kanya maghanap na lang siya ng babaeng kayang maghintay sa kanya. Nadismaya kasi ako dahil sa loob ng ilang buwan na paghihintay ko parang nawawalan na ako ng pag-asa. Sabi ko, ano bang klaseng papeles yan na bakit sobrang tagal ng proseso? Madam, pasensya na po kayo ha kung mali-mali ang ibang message ko kasi po malabo na ang mata ko kaya nahihirapan ako. Hindi ko po alam madam kung scam ito. Gusto ko po siyang ma-search ng maayos kung ano ba talaga ang problema niya. Kasi paglabas niya ng Romania, uuwi kami ng Pilipinas at doon bibili ng bahay para manirahan kasama ang mga anak namin at magnegosyo. Tutulungan niya daw ako. Oh my God. Naiyak ako sa kwento ni Sender talaga, no? Please mga madam, help me. Share this story po kasi napakasakit, grabe. Yung bang sobrang dami mo ng problema pero mas lalo ka pang binabaon ng problema. Madam Letter Sender ha, napahaba ang kwento mo pero ayoko nang patagalin ito, na-scam ka. Huwag kang maniwala sa mga pinapangako niya, walang katotohanan yun. Ang sabi mo nga sa akin, no, sa unang message mo, na malaki na ang naging investment mo. So, ibig sabihin na scam ka talaga, big time. Sender, walang katapusang problema yung kinasasadlakan mo. Huwag kang umasang magkikita kayo kasi kahit hanggang matapos pa ang mundo, wala kang makikita ni anino ng AFAM na kinakausap mo. Hanggat hindi ka tumitigil sa pakikipag-usap sa kanya, hindi rin titigil ang problema mo sa pera. Mag-isip ka, Sender, hindi lalaki or sino mang Poncio Pilato ang magre-resolba ng iyong problema kundi sarili mo. Please, itigil mo na yan. Baka malunod ka pa sa dami ng problema mo at masiraan ka ng ulo. Isipin at i-priority mo muna ang mga anak mo kasi kailangan ka pa nila. Bumangon ka. Magtiwala ka sa sarili mo. Nakakalungkot isipin na napagsamantalahan ang kahinaan mo. Naging desperada ka at madaling napaniwalang may lalaking tutulong sa'yo. Ngayon, no, mas kailangan mo ang Diyos sa buhay mo, magdasal ka. Sa ngayon, madam, kalimutan mo muna yung AFAM goals mo. I-focus mo muna ang sarili mong resolbahin ang mga problema mo tsaka ka mag-AFAM. Kasi kung ang AFAM ay para talaga sa'yo, idarating yan sa tamang panahon. Sender, awang-awa ako sa'yo. Medyo malabo na pala ang mata mo pero hanggang ngayon, ikaw pa din ay nagtatrabaho dyan sa bansa ng mga Arabo. So kung hindi ka titigil dyan sa imahinasyon mo, sa AFAM na kausap mo, then asahan mong walang katapusan ang pag-renew mo ng kontrata mo.